The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Narito na mga kapatid, sulat muna pastor, diretsuhin ko na ito, galing kay Melissa. Sabi niya dito, Bati ka muna ng good morning. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Ted. Sa sinabi mo na yan, Ted, hindi na kailangan na affidavit yan. Hindi kailangan ng sworn statement. Oh, sige. Matik na yan. Matik. Okay, thank Ayos. you. O ito, pastor, basahin ko na sulat ni Melissa. Poging pastor, sabi po niya, hello, pastor. Ako po si Melissa, simpleng empleyado sa isang pribadong kumpanya sa Makati. Ordinaryo lamang ang bawat araw sa akin mula sa maagang pagpasok sa trabaho at diretso uwi pagkatapos mag-clock out sa aming opisina. Nagkaroon ng palaisipan ng mga araw ko simula nang minsang pauwi ako galing sa trabaho. Habang nakapila ako sa terminal ng FX, natanaw kong isa kong katrabaho na may kasamang lalaki. Kumakain sila, magkatabi, sweet na sweet at magka-holding hands. Ang problema, pastor, hindi yun ang asawa niya. Nakilala ko ang kanyang mister noong minsang inihatid siya sa trabaho kaya sigurado akong hindi niya asawa ang kasama niya. Opo, pastor. Mayroon po akong katrabaho na nalaman kong nangangaliwa. At napag-alaman ko na sa parehong building namin nagtatrabaho ang kanyang kabit. Makailan ulit ko rin po silang nakita na magkasama at sa kilos nila halatang meron talagang lihim na relasyon. Hindi po ako mapalagay, pastor. Naawa ko sa mister ng aking katrabaho kaya gusto ko sana maging anonymous texter at isumbong siya sa kanyang asawa. Nakukonsensya kasi ako na alam ko ang maling ginagawa niya tapos nagbubulag-bulagan ako sa mali. Tama po ba ang gagawin ko na magsumbong sa kanyang asawa upang mapalaya ang aking konsensya? O dapat ba wag na akong makialam sa problema nilang mag-asawa lalo't hindi ko naman sila kaano-ano eh. Anong say mo, Brad? Tulungan niyo po akong magdesisyon. Yan nga po ang agam-agam ngayon ni Melissa. Malamang baka may mga nakikinig sa atin, ganito ang problema. Ikaw ba'y makikisali sa gulo ng mag-asawa? Pastor Jeff, ano masasabi mo dito? Pero Ate Melissa, ang una kong advice sa'yo, gumawa ka muna ng affidavit. Check mo sa lawyer nila. Nakita ko sila. Ang ilan sa kanila ay, ayun na, nandun yung pangalan. Sige, Pastor, Yeah, paano ba pag ganito na parang alam mo may ginagawang mali pero di ka kasali sa relasyon nila? So tatahimik ka Okay. na lang ba? Hayaan mo sila na resolbahin ang problema nila? Well, unang-una, salamat Melissa. No? Napakadelikado at sensitibo ng sitwasyon na yung kinakaharap ngayon. Ano? Ito yung pwede ko ipayo sa'yo. Una, ako advice ko lang naman, iwasan mong maging anonymous texter, yung anonymous expose approach. Melissa, naintindihan namin yung bigat ng konsensya mo, pero kung gagamitin mo yung ganitong approach, yung anonymous texting sa asawa, sa husband and all, baka lalo lang ito magdulot ng gulo. Pwedeng magduda yung husband sa maling tao, masira ang pamilya, at ikaw pang magkaroon ng burden pagka lumalim pa yung gulo ng mag-asawa. Sabi sa Biblia sa Mateo 18:15, kung magkasala sa iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Gawin mo ito na kayong dalawa lamang. Kung siya'y makinig sa'yo, napanumbalik mo ang iyong kapatid. I think, Melissa, ang unang hakbang ay personal ka makipag-usap doon sa kaopisina mo, no? Hindi mo dapat to isa publiko o i-approach ng pailalim, kumbaga, doon sa mister. Unahin mo yung direktang paghaharap sa kasamahan mo. Mas mabuti na kausapin mo muna ang iyong katrabaho, hindi para husgahan, kundi paaralan na may mali sa ginagawa niya at gusto mo lamang tumulong. Pwede mong sabihin ng maayos, ganito, napansin ko ito hindi ko gusto makialam pero bilang kaibigan at kapwa babae, ayaw ko makitang masira yung pamilya mo dahil sa nawi-witness ko. Alam mo, Melissa, minsan ng simpleng konfrontasyon at sa respeto, sa pagmamahal sa kapwa, paring magising yung kapwa. Okay? Baka magising yung ka-opisina mo. Number 2, o pangatlo, pag-isipan ng limitasyon na yung responsibilidad. Mahalaga mong tandaan, Melissa, hindi mo responsibilidad na ayusin ang lahat ng mali ng iba. Oo, nakita mo at syempre mabigat sa konsensya, pero nasa kanya pa rin ang decision pag kinausap mo na siya kung magbabago man o hindi. Ang gawin mo ay tama ang nasa control mo. Yung wala kang control, pagpaubaya mo na sa Diyos, magtiwala ka,
bilang Diyos na ang Diyos ang hukom na maghuhusga sa lahat. Ang Diyos ang nakakaalam sa lahat, Melissa. Kaya sabi din sa Biblia, give room for my wrath, I will avenge, says the Lord. So as I end, Ate Melissa, kung makakaya, kausapin mo privately yung kaopisina mo. Kung hindi niya pakinggan, pwede mong ilapit to sa isang trusted counselor, HR, kung makakaapekto sa trabaho mo na to, okay? Kung wala ka talaga magawa, pagtiwala mo sa Lord at huwag mong pasanin ang lahat ng konsensya. Again, Ate Melissa, ito lang yung advice ko, hindi ibig sabihin foolproof to, okay? Maaring makahingi ka rin advice sa iba mo mga kaibigan. Pero tandaan natin, Mateo 18:15, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Gawin mo ito na kayong dalawa lamang. Kung siya makinig sa iyo, napanumbalik mo na ang iyong kapatid. Tayo manalangin, Ate Melissa. Lord, napakahirap na sitwasyon ng aming tagapakinig na si Melissa. Mahirap, Lord, yung bigat na burden, Lord, na dinadala niya, na alam niyang may mali, at kailangan niyang itama sa abot ng kanyang makakaya. So, Lord, dinadalangin lang namin, yung kaopisina niya ay matauhan at maintindihan niya na mas mahalagang ipaglaban ng marriage kaysa sa panandaliang aliw ng pangangalon niya. So, Lord, kung totoo man to, naway matauhan ang kanyang kaopisina. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. In Jesus' name. Amen. Amen. And we say again, Lord, salamat po sa araw na ito, sa panahon na ibinigay po sa amin ni Brad Jeff at ang higit sa lahat, mensahe po namin na pakinggan. Lord, lagi niyo pong babantayan si Brad Jeff, lalo na po ang kanyang kalusugan at pagmimisyon sa bayan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami muli, Brad, sa iyong panahon na ibinibigay sa aming programa, lalo na sa mga nag-aabang sa iyong mensahe at aral. Ito ang ating katanungan sa What's on Your Mind for Tomorrow. But today, meron po tayong winner pa rin sa ating pong pa-contest na ito. Brad Jeff? Yes, Brad Ted, maraming salamat sa inyo ni Chacha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!